nakabigatan. Kayang pagalingin iyong karamdaman, kayang ibigay pangangailangan. Siya ang Diyos na may lalang. Walang suliranin, walang kalutasan, higante at bagyong pinagdaraanan. Siya ang magbibigay ng kaliwat, papawiin ng kalungkutan. Walang posible sa ating Panginoon, lahat kayang-kaya kahit anong hamon. Magtiwala lamang sa lahat ng panahon, kayang-kaya ng Panginoon. Huwag mangamba sa layunin niya, buhay ay may katiyakan, isukot magtiwala sa Kanya. Sa Kanya walang posible sa ating Panginoon, lahat kayang-kaya kahit anong hamon. Magtiwala lamang sa lahat ng panahon, kayang-kaya ng Panginoon. Kayang-kaya ng Panginoon. In shadows deep, I once did dwell, a captive soul, bound by the spell of sin and darkness, cold and deep. No hope to find, no peace to keep. But then he came, a shining light, dispelling darkness, making things right. Not I but Christ, my Savior true, His love and grace forever new. He carried burdens I could not bear, He bore my sins beyond compare, a sacrifice of pure and free. He set my soul eternally. But then He came, a shining light, dispelling darkness, making things right. Not I but Christ, my Savior true, His love and grace forever new. No longer I, but Christ in me, His power flowing wild and free. I'll walk in righteousness and light, guided by His love so bright. But then He came, a shining light, dispelling darkness, making things right. Not I but Christ, my Savior true, His love and grace forever new. His love and grace forever new. Not I but Christ, my Savior true.
Magandang umaga po sa good morning sa ating pong mga kapatid na ating pong laging kasama dito sa ating pong morning devotion. Good morning kay Sister Reddit at Pastor Boyd yan po sa Pangil, Laguna. At ganoon din kay Brother Leo, good morning. Brother Carlito Ventura, magandang umaga po. Hilda Fruto, good morning. At kay Sister Virgie Adriano, magandang umaga po. All the pages testify. At sa iba pa nating mga kapatid na naka-online na, magandang umaga. Kapatira natin yan po sa Kalampa. At ganun din dyan sa Bicol, sa Pizza, sa Ibon Albay. In His name, life is given. Magandang umaga kay Mamo. The hope of heaven. Tayo muna po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, sa pagkakataon muli na ibinigay niyo sa amin ang mga pagtulayan ng inyong mga salita. Hinihiling po namin ang inyong banal na Espiritu ang sa amin po'y mangusap. Patawarin kami anumang karumian meron kami sa aming mga puso. Palain niyo po ang inyong mga salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming sama at dalangin. Amen. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Good morning din kay Sister Gemma Gilipuneo dyan sa Naga City. Search the Scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name, life is given. Eternal life, the hope of heaven. Kahapon ay natapos po natin itong chapter 76 at dito na po tayo sa Psalms chapter 77. At ang ating pong pagpulayan ay mula sa verse 1 hanggang verse 9. Psalms chapter 77 verse 1. Ito po ang sabi ng Bible, I cried unto God with my voice, even unto God with my voice, and He gave ear unto me. In the day of my trouble, I sought the Lord. My soul ran in the night and ceased not. My soul refused to be comforted. I remember God, and He was troubled. I complained, and my spirit was overwhelmed. Selah. Thou holdest mine eyes waking. I am so troubled that I cannot speak. I have considered the days of old, the years of ancient times. I call to remembrance my song in the night. I commune with mine own heart, and my spirit made diligent search. Will the Lord cast off forever, and I will be favorable no more? Is His mercy clean gone forever, that His promise fail forevermore? Halt, God forgotten to be gracious? Hath He an anger? Shut up His tender mercies. Selah. Ayan, ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita na atin pong nabasa. Para bang sa kabuuan itong chapter, para bang isang katanungan anong mali sa Diyos? What's wrong with God? Para bang ganun. Pero ang isa pong malaking idea nitong chapter na ito ay yung realidad, katotohanan ng mga trouble sa buhay ng mga mananampalataya. Ay hindi po ito hindi ito contradict do sa kadakilaan ng ating pong Diyos. Diba?
Minsan po ba natanong na rin natin sa ating sarili ito, ano bang mali? What's wrong with God? Natanong na ba natin 'to? Alam po maraming Kristiyano kahit dun sa unang mga mananampalataya na nakaranas ng mga sufferings and persecution at, mas mabigat pa nga yung mga karanasan nila noon kaysa ah, sa atin sa panahon ngayon. Ba may mga suffering tayo, may mga, affliction, pero hindi kagaya nung naranasan nila noon kasi yung, persecution talagang, buhay ang nakataya, nila noon sa kanilang pananampalataya. At, si Peter sinabi rin niya sa kanyang sulat na kaakibat kasama ng, ating pong buhay pananampalataya yung, suffering. Kasama na ito yung mga, kabigatan, kahirapan at, ito nga po 'yan, yung realidad ng mga trouble sa ating pong buhay I can never contradict the greatness of God po. Kaya dito sa verse 1 to 9, ito po yung, ang psalmist nung panahon na ito ay naandun yung kanya pong, paghahanap sa Panginoon. Hinihintay niya yung paggawa ng Panginoon at sinisikap niyang mamuhay ng makadiyos na pamumuhay pero nandun pa rin yung, sakit, yung, na kanyang nararanasan. Seeking after God at, ito rin po yung puwedeng, mangyari kahit sa mga mananampalataya sa ating pong panahon ngayon, na kahit na nagsusumikap ka na mamuhay ng makadiyos, nagpapakabuti ka sa iyong, spiritual life ay, dumarami naman lalo yung, mga pain o nag-i-increase pa yung, mga, kabigatan, yung affliction sa buhay. At ito yung natanong sa akin dati ng isang bagong mananampalataya noon sa Kalamba. Sabi niya, "Pastor, bakit kung kailan ako'y naging Kristiyano, bakit kung kailan ako'y nakakilala sa Panginoon, parang mas lalo atang bumigat yung yung aming buhay." Totoo po 'yan dahil, nung hindi pa tayo mananampalataya, sumasalungat lang naman tayo sa nais ng Diyos, eh. Pero ngayon tayo mananampalataya, hindi na natin sinasang-ayunan yung nais ng dyablo, hindi na natin sinasang-ayunan yung kagustuhan ng sanlibutan, ng mundo, hindi na natin sinasang-ayunan yung ating laman. Kaya tatlo na yung labanan na kinakaharap natin, kaya mas mabigat yung laban, mas masakit yung labanan na kinakaharap natin nung tayo naging anak ng Diyos. Kaya dito, hindi na natin, dapat pang tanungin pa at, hindi naman natin mai-de-deny yung realidad at, minsan kasi ay, ganito yung yung, pagkaunawa nung iba sa 'pag sinabing, living by faith o by faith lang, para bang yung sakit ay idini-deny kahit nahihirapan, kahit nasasaktan. 'Di ba, parang bata na nadapa at dahil maraming nakakita ay sinasabi niya agad na hindi naman masakit. Oo, gano'n minsan nangyayari sa mga Kristiyano. Alam po, kailangan lang po natin ay, tanggapin natin na andiyan 'yan, masakit, nahirap, nabibigatan tayo, pero merong Diyos na siyang, umaalalay sa atin, umaagapay sa atin, tumutulong sa atin, nagbabangon sa atin. At, ang, kailangan lang natin ay, i-seek yung deliverance ng ating Panginoon, yung kanyang, guidance ay ating sundin. Pero minsan, ano po nangyayari imbes na, seeking after God yung ating ginagawa ay, dahil nag-i-increase yung pain, ang, nagagawa ng mga anak ng Diyos ay, lumalayo sa Diyos at naandun pa yung, pagrereklamo sa Diyos. Ano po sabi do'n sa verse 1? "I cried unto God with my voice, even unto God with my voice, and He gave ear unto me." Sabi ng psalmist dito, ako'y, tumawag, umiyak na ako sa Panginoon, 'di ba? Para bang, ito yung yung katotohanan sa ating mga anak ng Diyos. Alam natin na ang Diyos ay nakikinig, pero minsan hindi natin nadarama, hindi nangyayari yung kanyang, paggawa. Ba, nando'n yung panalangin, nananalangin ka pero parang hindi tumutugon, 'di ba?
Minsan ganito yung sitwasyon ng mga anak ng Diyos, ba? They know that God is listening but not delivering. Ito yung kanilang na-experience minsan. Ba? Alam natin sa salita ng Diyos na nagsabi ang Panginoon, ask and I will answer, di ba? Knock and it shall be opened unto you. Ba? Alam niyo po, sabi ng Panginoon, manalangin ka at ikaw ay siya itutugon. Siyang nag-anyaya. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened. Ito, alam na natin ito eh. Pero minsan, yung ating pananalangin, naandun tayo na nananalangin, pero hindi naman tumutugon ng Diyos. Minsan hindi yung ating kasagutan ay hindi ibinibigay sa Panginoon. Kaya minsan ang tanong natin ay ano bang mali? Bakit ba? Bakit hindi pa ibinibigay ng Panginoon? Bakit hindi nangyayari? Kaya ganito yung nagiging sitwasyon ng mga anak ng Diyos. Di sa nangyari dito, sabi sa verse 1, I cried unto God with my voice, even unto God with my voice, and He gave ear unto me. Nakikinig siya. Kaya lang yung katugunan, ba't wala pa? At minsan, kapag hindi dumarating yung kasagutan ng Panginoon doon sa ating hinihingi, ano po nangyayari? Parang bata tayo na hindi binigay yung hinihingi, nagmamaktol, nagrereklamo, nagtatampo sa Diyos. Alam niyo po, yung ating panalangin, ang hinihingi natin, hinahanap natin, ay ano ba yung kalooban ng Diyos, hindi yung kagustuhan natin. Gusto natin na ibigay yung ating kahilingan, pero ang tanungin natin sa ating sarili, gusto ba yun ng Diyos para sa atin? Gusto natin na ipagkaloob ng Panginoon itong ating mga prayer requests, pero ang tanong, gusto ba ng Diyos? Kapag tinitingnan natin, makakatulong sa atin, kailangan natin, pero ang tanong, yun bang nakikita ng Diyos, kailangan ba talaga natin? At makakatulong ba talaga sa atin? Baka sa atin lang paningin, pagkaunawa, makakatulong sa atin. Pero sa Panginoon, hindi. Kaya hindi niya ibinibigay, kaya hindi niya ipinagkakaloob. Baka kapag ibinigay sa atin ng Panginoon, nakatulong sa ating bahagya, pero lalo lang tayong ilalayo. Napapalayo sa Kanya. Kaya ito'y sabi ng Psalmist dito eh. Alam niya na ang Diyos nakikinig. Kaya, when you know God is listening but not delivering, hindi naman niya binibigay yung pagliligtas. Nandun ka sa isang gipit na sitwasyon, pero hindi wala naman yung pagliligtas ng Diyos. Alam niyo po, ito po bahagi ng ating pong buhay pananampalataya at bahagi rin ito ng sovereignty ng Panginoon. Hindi natin pwedeng questionin kung bakit hindi ibinigay ng Diyos ay kailangan natin. Yun ang kanyang nais. Yun ang kanyang kagustuhan. Kaya nga po yung ating panalangin ay hindi nakabase sa ating kagustuhan, kundi nakabase ang kasagutan nito sa kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Panginoon? Kaya nga sabi ni John na kung tayo ay huihingi ayon sa kanyang kalooban, diringgin niya tayo. Iba yung diringgin doon na sinasabi niya, yung bang tutugunin niya tayo. Ibibigay niya kung kalooban niya. Kalooban niya, kung nais niya yung bagay na atin pong hinihingi sa Kanya. Verse 2, in the day of my trouble, I sought the Lord. My soul ran in the night and ceased not. My soul refused to be comforted. I remember God and was troubled. I complained and my spirit was overwhelmed. Selah. Kaya yung una, when you know God is listening but not delivering,
Pangalawa dito ay when you refuse God's comfort and choose to complain. Alam niyo po, dito sinabi niya in the day of my trouble, I sought the Lord. My soul ran in the night, and she's not, pero hindi humihinto Inanap ko ang Panginoon. Tapos sabi niya, my soul refused to be comforted. Tinanggihan niya yung kaaliwan ng Panginoon. I remembered God and was troubled. I complained and my spirit was overwhelmed. Selah. Naalala niya ang Diyos, pero ano pong ginawa niya? Nandun siya sa panahon ng kabagabagan sa kanyang buhay. Bagamat naalala niya ang Diyos, pero ano pong ginawa pa niya? Nagreklamo lang, nagdamdam lang, at ano pong naging resulta ay nang lupaypay lamang siya. Bakit po? Tinanggihan yung comfort na ibinibigay ng Panginoon at ano po mas pinili? Ang magreklamo. Mas pinili ang magdamdam. Ba? Alam po, it takes faith to believe the character of God, in the character of God. Kailangan talaga ng pananampalataya. Yung kanyang kabutihan at pagmamahal sa iyo, kapag ang mga kaganapan sa buhay ay bumibigat, alalahanin lamang na siya ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay He is the God of all comfort. Kaya minsan, ang bilis lang natin ang dali lamang tanggihan yung comfort na ibinibigay ng Panginoon. Kasi minsan hindi ito yung gusto natin. Ang gusto natin ay yung comfort na naiisip natin. Kaya nga sabi ko nga, ang Diyos tumutugon na sa panalangin, pero hindi nga lang, minsan may panahon, akala natin hindi tumugon ng Diyos. Tumugon na siya sa ating panalangin, pero hindi doon sa paraan na gusto natin. Sa paraan na gusto niya. Kaya answered prayer tayo. Minsan ay mga answered prayer tayo na hindi na natin napapansin. Nakala natin hindi tinugon. Tinugon sa kaparaanan niya. Kaya minsan hindi natin na-recognize kasi nga hindi yun yung gusto nating makita. Hindi yun yung gusto nating makita at hinahanap natin yung nakalagay sa ating isipan na isasagot ng Diyos. Kaya kapag nangyari, dumating na o nangyari na, imbis na tanggapin natin, tinatanggihan na natin. Tinatanggihan na natin Minsan sinasabi pa natin, hindi kalooban ng Diyos. Minsan, yung kalooban ng Diyos, binigay na niya, kaya lang tayo lang ang tumatanggi. Di po ba? Naandyan ang kalooban niya pero hindi lang natin makita kasi iba yung iba yung picture sa ating isipan nung kalooban niya. Ay iba naman yung ipinapakita ng Diyos. Pero isang kasagutan pa rin doon sa ating kahilingan. Kaya ano pong nangyayari, kagaya dito ng psalmist, naalala na niya, doon siya sa panahon ng kabagabagan, kabalisahan sa kanyang buhay, pero po, nag-complain lang siya, tinanggihan niya, yung comfort na ibinibigay ng Panginoon, yung kasagutan na ibinibigay ng Panginoon, yung answered prayer na ibinigay ng Panginoon, tinanggihan pa niya. Pangatlo, kapag yung ating pong mga trouble sa ating pong buhay ay hindi umaalis, at wala nang sabi nating relief dun sa pressure na nararamdaman natin. Ang sabi doon sa verse 4, thou holdest mine eyes waking. I am so troubled that I cannot speak. Para bang hindi na siya makakatulog dahil doon sa troubles na kanyang kinakaharap. Sabi niya, thou holdest mine eyes waking. I am so troubled that I cannot speak. Maging sa pagsalita,
Hindi na siya, wala na siyang kapahingahan, hindi na siya makapagpahinga, hindi na niya maipikit yung kanyang mata dahil sa pressure at wala na siyang masabi. Alam niyo po yung troubles na ganitong klaseng troubles, ito po ay dinesign ng Panginoon to bring us closer to Him, para ilapit tayo sa Kanya. Di ba? Alam niyo po, kung nakaranas kayo nung panahon nung gumagawa-gawa kayo ng mga laruan o bangka-bangka na papel, sa amin noon, may sapa doon sa amin, malapit sa amin. Yung kaming mga bata nung panahon nagagawa ng mga laruang bangka, inilalagay namin doon sa sapa na may part doon sa sapa na hindi naman lakas yung agos. Inilalagay namin doon at kapag napapalayo yung laruan na bangka at ayaw naming lumusong doon sa sapa para mabasa, ano pong ginagawa namin? Binabato. Kung naandito yung bangka, binabato namin doon sa unahan niya. Binabato namin para mapalapit sa amin kasi pag tama ng bato sa tubig, nagkakaroon ng mumunting alon. Di ba? At yung mga ripples na yon, yung mga alon na yon na maliliit, siya ang nagtutulak papalapit sa amin. Ganun po minsan yung troubles na meron sa ating pong buhay. Akala natin ay hindi tayo inililigtas ng Panginoon doon sa mga kaganapan, doon sa mga kahirapan, kabigatan, dahil mas lalong bumibigat para mas lalong hindi na naiibsan yung pressure. Pero alam niyo po, yun po'y dinisenyo ng Diyos para mailapit tayo sa Kanya. Diba? Yung mga bangka-bangkang papel na maliliit, habang natatamaan ng mumunting alonan po, papalapit ng papalapit sa amin. Pero para sa kanila, may time na parang lulubog na yung mga bangka-bangka dahil sa alon. Pero ang po yun, ang disenyo nun, para ilapit doon sa nagmamay-ari at ganun din po tayo. Kaya kapag binalikan natin, inisip natin mabuti, bakit ba may ganito? Bakit may mga bagyo sa buhay, may mga kalamidad? Alam po kung bakit? Maaaring yan ay dinisenyo ng Diyos para ilapit tayo sa Kanya. Kaya titingnan lang natin nasaan na ba tayo? Malapit pa ba tayo o baka napapalayo na? Verse 6, 5, I have considered the days of old, the years of ancient times. I call to remembrance my song in the night. I commune with mine own heart, and my spirit made diligent search. Sabi ng psalmist, ano po ito? Ito yung panahon when you compare your present distress with your former joy. Minsan ganito nangyayari. Pagka naaalala natin, binabalikan natin, sabi niya. Kaya sabi dito niya I have considered the days of old, the years of ancient times. Minsan ganitong nangyayari sa atin Binabalikan natin yung masasayang alaala sa atin, yung masasayang mga panahon sa ating pong buhay. Tapos ikinukumpara natin doon sa kasalukuyang kalalagayan natin. Kinukumpara natin doon sa mga pressure na kinakaharap natin. Alam pong pwedeng mangyari? Una, magkakaroon ka ng awa sa iyong sarili, bitterness. Yun po yung nabubuo doon sa ating pong puso. Diba? Yung bitterness. Diba? Ngayon sa sinasabi mo na buti pa noon panahon. Hal po parang si Ezra, doon sa panahon ni Ezra, kinukumpara niya yung glory ng temple ni Solomon doon sa templo na meron sila nung kanilang panahon, yung kanilang binil, itinayo. At minsan sinasabi na lang natin na mas maraming pagpapala namin nun. Bless na niya kami noon, i-bless din ulit niya kami ngayon. Alam po, yan ito yung sinasabi ni Apostle Paul. Forgetting those things which are behind, reaching forth unto those things which are before.
May mga bagay na masasaya dun sa nakalipas. Pero alam po, mas mainam na napagtuunan natin ng pansin, ano ba itong ating hinaharap? Ano yung ating tatahakin? Ano yung ating patutunguhan? Alam po, dahil kapag binalikan natin, kinumpara natin yung ating kasiyahan, karanasan ng nakaraan sa kasalukuyan na kabigatan at mga troubles na kinakaharap, ano po mangyayari? Magtatanong lang tayo ng magtatanong. At tatanungin natin yung pag-ibig ng Diyos. Diba? Alam po, madalas na may tatanong natin, kagaya dito sa sinabi sa verse 7. Ito yung mga katanungan eh. Will the Lord cast off forever? Magtatakwil ba ang Diyos? Diba? Meron bang i-reject ang Panginoon? Sabi niya, will the Lord cast off forever? Parang ganito, minsan magiging katanungan natin. Kapag kinumpara natin yung kabigatan na kinakaharap natin ngayon, dun sa kagalakan, yung masasayang panahon sa atin nung nakalipas. At kapag ikinumpara natin yun, alam po, magkaiba eh. Kasi yung panahon, kung ang titingnan natin ay yung mga masasayang panahon nung nakaraan, at ikukumpara natin sa mga mapait na kasalukuyang kinakaharap, mga troubles natin, ito yung kagaya dito nung katanungan sa verse 7, ito baga maging tanong din natin, will the Lord cast off forever? Ito po yung mangyayari. Ano po, kini-question na natin kapag ganun, yung pong pag-ibig ng Diyos. But will the Lord cast off forever? And will He be favorable no more? Diba? Hindi na ba siya naglilingap? Hindi na ba niya inaalala, inaaruga? Wala na bang pag-aruga ang Diyos? Will He be favorable no more? Ito po, madalas ang magiging tanong ng mga mananampalataya kapag ikinumpara na natin yung ating masayang nakaraan sa mabigat na kasalukuyan kinakaharap natin. Verse 8, is His mercy clean gone forever? Diba? Yung bang habag ng Diyos, yung kanyang loving kindness, wala na? Huminto na kaya? Tapos na ba yung kahabagan ng Diyos? Alam niyo po, hindi tayo makakapanatili sa ating kalalagayan sa ngayon kung hindi tayo kinahahabagan ng Diyos. Kung wala yung kanyang grace, yung kanyang loving kindness, hindi natin kaya. Yung maghapon lang, hindi natin kakayanin. Yung magpatuloy pa sa ating pong buhay spiritual, hindi natin kakayanin. Bakit? Maraming ibabato ang kaaway para tayo pahintuin. Kaya lang tayo nakakapagpatuloy kahit na minsan na ando na yung panghihina natin sa ating sarili dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa kanyang habag sa atin. Pero dito, dahil ikinumpara nitong psalmist yung kanyang mga nakaraan, masasayang nakaraan sa mga mabibigat na kalalagayan sa kasalukuyan, ano pong nangyari? Nagtanong na niya Question na niya yung bang pag-ibig ng Diyos. At isa sa katanungan niya, is His mercy clean gone forever? That His promise fail forevermore? Wala na ba yung kanyang mga pangako? Ba? Kinalimutan na ba ng Diyos yung kanyang mga pangako? Alam po, hindi nakakalimut ang Panginoon sa kanyang pangako. Ano mang pinangako niya, ito po'y pangyayarihin niya. Yung iba ay tinupad na niya at meron pa siyang mga tutuparin na pangako niya sa buhay ng kanyang mga anak. Ba? Isa sa atin yang hinihintay na pangako niya, yung kanyang pagbabalik. Kaya lang, marami namang anak ng Diyos, para bang hindi excited at hindi hinihintay ang kanyang pagbabalik. Diba? Pero pinangako niya ito. Verse 9, hath God forgotten to be gracious? Nakalimot na ba ang Diyos? Wala na ba yung biyaya niya? Hindi na ba siya mapagbiyayang Diyos? Sabi ko nga kanina, wala na tayo kung wala ang biyaya ng Diyos. Yung ating mga nagagawa, biyaya ng Diyos. Minsan tinitingnan natin kahit sa ating kapwa,
yung kanilang mga talento, kakayanan, kahusayan, kagalingan. Nakikita natin, natutuwa tayo, pero alam niyo po, kaya lang nila yung nagawa dahil sa ano po, biyaya ng Diyos. Ganon din sa atin. Ano mga ating magagawa sa ating buhay, pananampalataya, paglilingkod sa Diyos? Ano po? Biyaya lang ng Diyos. Nakakaawit tayo, nakakapagturo tayo, biyaya lang ng Diyos. Kung tatanggalin ng Diyos yung kanyang biyaya, wala na tayo. Para po ba tayong ano? Para tayong isang ilaw na kaya lang lumiliwanag dahil doon sa kuryente. At yun po yung biyaya ng Diyos. Pero pag tinanggal yung connection nung bumbilya o nung ilaw doon sa kuryente, alam po, hindi na yan liliwanag kasi wala na yung kuryente. At yun po tayo. Biyaya lang ng Diyos kaya tayo nakakagawa pa. Kaya tayo nabubuhay pa. Biyaya na ng Diyos. Kaya bawat araw sa ating pong buhay, ito po'y biyaya at habag ng Diyos. Kaya sabi niya dito, tanong niya dito had God forgotten to be gracious? Hindi po. Had He in anger shut up His tender mercy, Selah? Inalis na ba niya yung kanyang kahabagan sa atin? Hindi po. Naandyan pa rin. Alam niyo po kung bakit nagiging tanong ito? Kasi nakakaranas siya ng ng pain o suffering o affliction sa kanyang buhay at siya'y lumalapit sa Diyos at hindi pa niya nakikita yung katugunan ng Panginoon. Hindi pa niya naranasan. Sa kanyang palagay ay hindi siya sinasagot ng Diyos. Pero ang totoo po, sabi ko nga kanina, may mga panalangin tayo na sinagot na ng Diyos. Hindi lamang natin na recognize kasi ang hinahanap, gusto nating kasagutan ay kung ano yung nasa isipan natin. Kasi ang linaw po ng sinabi ng Panginoon sa ating paglapit. Sabi niya, call unto me, I will answer thee. And shew thee great and mighty things which thou knowest not. Positibo. Hindi na niya sinabing, call unto me. At maghintay ka lang. Sabi niya, positibo yung ang sagot ng Panginoon. Sabi niya, I will answer thee. And shew thee great and mighty things. Kaya lang, yung pong ating kasing kaisipan, limitado dun sa kung ano lang yung hinihingi natin. Humihingi tayo, nananalangin tayo sa Diyos at meron na tayong nakalagay sa ating isipan, nakapicture sa ating isipan na sasagutin ng Panginoon. Pero minsan sumagot na ang Panginoon ng higit pa doon sa ating hinihingi. Kaya ang nasa isip natin, hindi kalooban ng Diyos, hindi niya ibinigay Pero ang totoo, sumagot na siya, kaya lang mas higit pa doon sa ating hinihingi. Hindi lang natin yung nakita. Ito yung nangyayari dito sa Psalmist. Kaya sabi niya sa verse 1, I cried unto God with my voice, even unto God with my voice, and He gave ear unto me. He gave ear unto me. Pinakinggan niya ako. Dininig na niya ako. Sumagot na siya sa akin. Kaya lang, dahil nga doon sa troubles or suffering na kinakaharap niya o dinaranas niya, hindi niya na nakita yung kasagutan ng Diyos. Minsan ito pong nangyayari sa ating mga anak ng Diyos. Opo. Hindi po ibig sabihin na tayo ay nanampalataya, tayo ay gumagawa, tayo ay nagsusumikap, magtapat, ay wala na pong mga troubles. And minsan, habang lumalapit tayo sa Diyos, nag-i-increase yung pain, nag-i-increase yung suffering, nag-i-increase yung troubles, yung mga afflictions sa ating pong buhay. Yan po'y bahagi ng ating pong buhay bilang anak ng Diyos. Alam niyo po kung ano lang kailangan natin gawin? Sabi ni Apostle Paul, in everything give thanks. This is the will of God in Christ Jesus concerning you. Give thanks. Pasalamat lang. Hindi mo man nagustuhan yung nangyayari, yung sitwasyon, yung condition na meron ka, pasalamat lang tayo lagi sa Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong salita, sa paalaala sa amin, na kayo ay hindi po
bumibitaw sa amin. Kayo'y nariyan lagi, bagamat minsan ang nasa isip namin, kami napabayaan, hindi na tinutugon, wala na ang biyaya nyo, hindi nyo na kami kinahabagan. Pero ang totoo na andyan po kayo. Patawarin niyo po kami at minsan ay dahil sa mga pain and sufferings na nararanasan ay kami po, Panginoon, ay nanlulupaypay, nanghihina, at minsan ay nanlalamig sa aming pong buhay pananampalataya. Tulungan niyo po kami na patuloy na maalaala ang inyong pong kagandahang loob, ang inyong pong pag-ibig sa amin, ang inyong katapatan na hindi nagbabago. At dalangin ko po ang inyong mga anak, bless niyo po ang kanilang mga buhay, ang buong maghapong ito sa anumang kanilang gagawin. Kayo po nawa ang mahayag sa mga kabuhayan at trabaho ng inyong mga anak. Pagpalain niyo po. At patuloy din namin inilalapit sa inyo ang mga lingkod niyo, ang mga kapastoran. Bless niyo po ang kanilang mga buhay, family, at ang maging kanilang kalusugan. At kayo nawa, Panginoon, ang siya pong mahayag sa amin pong mga buhay. Maraming salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito pong aming samot dalangin. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating po Panginoon. Good morning at maraming salamat sa ating po mga kapatid na nakasama natin ngayon pong umaga. Kaya Linda Pauline, Sister Nida, good morning. Sister Gloria at Brother Allison, diyan po sa Priya, Kalampa. Ganun din kay Pastor Edgar Alan Pasco sa Mobitac, Laguna. Good morning po. Maraming salamat. Ganun din kay Preacher Rodel. Good morning. At sa iba pa natin mga kapatid na nanonood at tigpan kayo, mabati dito inyong pangalan, mabasa. Magandang umaga po. Pagpalain kayo. Every word, a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see.